Magandang buhay! 1, 2, 3, welcome! Welcome na naman po sa panabago namang vlog ni Michikoy and good morning! So for today's video, ito na po yung kasagutan. Sa part 2 po ito, noong una po nating post last time, patungkol po doon sa pag-change ng address. So ngayon naman po, ipapakita natin dito yung mga requirements na kailangan nyo pong ipasa online, 'di ba, para po sa pag-change natin ng address. So I suggest, no, wag niyo na pong hintayin na matanggal po yung pangalan niyo sa system dahil mas mahirap po, mas madugo po ang gagawin natin, no, na hindi naman nila sabihin sa iyo na sa dati mong tiniran, we are going to demolish already or we are going to remove your name already. Hindi naman po nila gagawin 'yon. 'Di ba? Magugulat na lang po kayo, maka-receive po kayo sa inyong sahil na kailangan niyo na pong or yung iba nagugulat na lang, wala na pala, 'di ba? So that is my suggestion. Hanggat maaga, kung pwede na po kayo mag-change address, gawin nyo na po. And these are the requirements. Mostly ay magagaling po ito sa inyong building Harris. If you are friends with them, very good, no? Kaya wag tayo nakikipagtarayan, nakikipag-away sa ating mga Harris. Dapat silang ay number 1 na kaibigan natin, katropa natin sa tinitirhan nating building, di ba? So wala pong bayad yon, no? I was able to get all the requirements from our Harris building. Wala pong bayad, no issues. Alam nila kaagad, pagkasabi nga na change address, gabol ana from Regay, badin ana Minil, lazim yun sabi kong ganoon. Okay daw, walang problema. So, ito po yung mga requirements na pakita po natin and I hope na makatulong po ito sa ating lahat. From your mobile phone, punta po kayo sa inyong Sahil app, mag-login po kayo doon. And puntahan nyo po yung services sa baba. Ayun po. And then look for the Public Authority for Civil Information. Then click Personal Services. And then hanapin nyo na po yung Address Change for Non-Kuwaiti. Click nyo po yon. Then gawin nyo na po what is required. Una pong hihingin ay yung PAS unit number nyo. Matatagpuan po yon sa labas ng inyong pintuan. Plate number po yon, may number. Yun po yung PASI number. Okay, so yun po yung una na gagawin nyo po. And then, start attaching all the documents po na kailangan. Okay, una-una po na kailangan yung ilagay po doon ay yung ating rental contract. Next is proof of ownership. Hingin po yan sa Harris. Passport nyo po. Power of Attorney Certificate. Ayun po yung galing sa Public Authority of Manpower, PAM. Also, that is from the Harris. And then, yung lease certificate, same po yun ng proof of ownership. And then, yung sublease certificate, rental contract po yun. Kung kayo po ay nangungupahan doon sa flat na yun, yung nasa partition kayo or another room, no? And then, yung real estate signature certificate, galing din po yan sa Harris. Signature approval certificate, same dun sa PAM, yun din po yung attach nyo. And then, yung accommodation declaration. So, yun po lahat ng requirements na kailangan nyo pong isubmit online para po sa change address nyo. Then, makakita po kayo sa dulo na kailangan nyo pong i-click submit, and then makaka-receive po kayo ng message na hintayin nyo raw po in 3 days time yung processing po ng inyong pag-change address. Hintayin nyo lang po yon sa inyong mga Kuwait mobile app. I-refresh nyo ng i-refresh lagi. Antayan nyo po. Meron naman po kayong ticket number doon para sa pag-follow up if ever na magtagal po siya. So, ayun lamang po. I hope you have learned something from our very short vlog today. And if you haven't subscribed to my YouTube channel, please don't forget to hit the subscribe icon, ting. And yung maliit po na kalembang, ting-ting-ting-ting, click nyo na rin po yan so that ikaw nga po, you will be notified in case I have a new vlog. Magandang buhay and God bless us all.